Good morning, beautiful people! Good morning, Pilipinas! Kumusta kayo lahat? Ayan, ang ganda-ganda ng ating today, ng ating lighting effect. Kaya naman, ang ganda-ganda ng ating ngayon, ang ganda ng ating araw. Today, para maiba naman, dahil simple lang naman ang ating buhay, simpleng buhay lamang. La 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 la. O, di ba? Simpleng buhay, kaya naman ako ay magbi-breakfast. Hi, Jeff. How are you, Jeff Winger? Sally Kigochi from Japan. Oh, by the way, I would like to thank Raimi from Japan. May lipstick pa si Inday. Nag-lipstick pala ako. Okay. So, M for mabuhay. Mabuhay ang mga palaban. Ayan. So, thank you kay Raimi. Ito nga pala yung kape na binigay niya sa akin from Japan. So, ayan, no, mga dramatization, iba-iba. So, ito yung kape natin today. Nilagyan ko lang ng milk. So, magbe-breakfast ang alindog ko ngayong araw na ito. Ayan. Ito na, nagpainit na ta. Ano ba ang breakfast dito sa ating area? So, ngayon, simple lang. Okay? Ito ang pag-uusapan natin ay usapang buhay. Hi, Dads from Hong Kong. Simpleng buhay. Okay, dito sa ibang bansa. Alam nyo, mga kababayan, tawag dito, ayan, nilagyan natin ng mantika. Breakfast pa lang ito. So, magluluto tayo ng breakfast. So, any day, anytime, you can have breakfast. So, ako, ito yung breakfast moment ko. So, let's say, tignan natin, ayan, jumiginit na ang mantika. So, magluto tayo ng 2 itlog ng mga bangag. Ayan. So, 2 itlog ng mga bangag. Okay. Sino gusto ng jetlog? Mga hitad. Yes, lumabas ang gusto ng jetlog. Sige, maybe I will make 4. Kasi ito mga... Okay. So, luto tayo ng jetlog. Wala maingay eh. No, pag pinindot ko to, majingay. Hindi nila marinig yung alindog ko. Low lang. Hindi nila marinig yung alindog ko. Gusto mo ang jetlog? Bangag? Ay, bangag! ikaw yung bangag na sa Malacanang. Gusto mo, jasagin ko yung itlog mo? Okay. Tignan natin. So, recently, mga aray ko, mga palangga, siguro, gusto mo? Jetlog? Okay. Gusto daw niya ng jetlog, so wala nang mantika. Ganun lang yan. Pagsama-samahin ang mga itlog ng mga hitad. Okay? Tignan natin. So, habang tayo ay nagluluto, na binabasag ko yung itlog ng mga bangag. Alam mo, sarap basagin talaga ng itlog ng mga bangag eh. So, no, I will do that later. Nai-interrupt ako. So, habang binabasag natin ang itlog ng mga bangag, lagyan natin ito ng asin para umalat ang buhay ng mga bangag. Okay. Ganyan lang kasimple. Actually, hindi ako mahilig sa butter, hindi rin ako mahilig sa keso. So, yung nakasanayan namin nun sa Bisaya, itlog lang, asin, kabog na sa banga. Minsan nga, wala ka pang mantika. Pero you know what? Mas maganda nga ito lutuin sa, sa tubig. Di ba? Sa tubig para healthy-healthyhan. Since olive oil naman yung gamit natin, so what the heck? Wala nang problema. Ito ba yun? Okay. So, ayan, tignan natin. Oh, wow! Tignan natin kung mapi-perfect natin ang jetlog ng mga bangag. Alright, ayan, perfect na siya, bangahitad. So, habang ako ay nagkukuda-kuda, kukuha na tayo ng ating tinapay. Ayan, ang tinapay ni Inday. Pero actually, hindi rin ako mahilig sa tinapay. Lahat, pwede ako sa kanin. Pero dahil wala kaming kanin today, pagtsagaan na natin tong tinapay na ito. Whole grains, organic pala itets. Bilhin lang Jonakis ko. Organic bread, sprouted whole grains, chuba chuchu. Ayan, chuba chuchu. Gusto mo ng tinapay, hitad? Oy, bangag. Okay. So, ito na siya. Oh, wow, ganda. Kasing ganda natin ang alindog ng jetlog. Oh, wow. Kasi gusto ko medyo tostado. Babalik ta rin ko lang. Pwede rin hindi.
Okay, yung sa real life naman, pag hindi mo naman ibibenta, di ba? Kahit ano na lang, unless yung pang Instagram. Pero yung sa totoong buhay, pag nagluluto ka, okay, lalagay ko lang kasi gusto ko medyo ano, medyo ano ba, well done. Pwede rin to, oh. O, lagay natin ganyan. Okay, pero pwede na to eh. Pero gusto ko nga well done eh, ano ba? Oh. Ayan, gusto ko ng well done. So, patayin na natin kasi mainit na yan. So, pag-usapan natin ang usapang Risa politika. So, binasag ko na yung 4 na itlog na mga bangag. Okay? 4, yung nasa loob ng Malacanang. Dinasag na natin. I think that's good. Okay? That's okay. O, bangag, ito na sa'yo. Bangag, ito na sa'yo. Luluto na tayo. Parang ito mas okay. Okay. O, ayan. This is mine. O, tignan natin kung ano itsura. Taran! Oh, wow! Looks good! Ito isa. Oh, di ba? Kabog sa banga. O, ito sa'yo, hitad. O, ayan. O, lumapang ka na. Bigyan ka ng tinapay. Okay? So, ayan na. Luto na. So, yan lang yung breakfast natin. O, ito sa'yo, Dong. Napalangga, yan sa'yo. So, ngayon, ito na mga hitad. Oh, yung tinapay, tumalon na. Yan. So, ganito lang. O, tig-isa tayong tinapay para hindi tayo tumaba. Then, let's talk about life. Ito lang ang breakfast ko ngayon, mga palangga, habang nababati ko kayo. So, di ba, anong sabi natin sa inyo? Na gagawa nila ng paraan na, you know, na si Inday ay kanilang i-audit. Wala namang problema. Ako, you know what? Wala namang problema dun sa audit na yun kasi dapat naman talaga ino-audit ang mga expenses ng mga politiko. 'Di ba? Para malaman natin. Kaso ang problema, si Inday lang yung ino-audit nila. Yung mga jutang Genemes, okay yun sa'yo. Jetlog mo, binasag ko. Binasag ko yung jetlog mo. Ayun ngayon. Ang sarap. Mga palangga masarap. So, walang butter, walang keso, walang anets. Kasi nga, hindi ako mahilig doon. Kasi nga, nasanay kami sa Bisaya. Payak lang ang buhay, di ba? Itlog asin lang. Kanin pa nga eh. Noong unang panahon, pupunta ka pa sa merkado para makabili ka ng tinapay. O, di ba? Ngayon, oh my God, ang sarap ng buhay. Ang sarap mabuhay palangga. Kape, galing kay Remy from Japan. At itlog, tinapay, kabog na sa banga. So ngayon, chika boom boom tayo. Masarap talaga pag jetlog. Yung jetlog masarap talaga. Huwag lang yung bangag na jetlog, mga palangga. So, the problem, mga kababayan, kakatingin ko lang. Ang problema kasi sa mga bangag na to, mga kababayan, pinupunterya lang ang isang tao. Okay? Katulad ni Inday, katulad nila yung mga Duterte, o kung sino pa mga, like ako, like si Spoke Sari, Attorney Glenchong. Pero ang mga ginayupak, tira mo ha, walang problema, i-audit nyo lahat. Pero bakit yung flood control na pinagsinungaling sa inyo, o diba sabi ko nga, yung nababago ako mag-start, sabi ko, simple lang pag-uusapan natin. Eh, wala eh. Nasa DNA ko talaga mga jotang Genemes na ito, hindi maalis. Yung halos 1 billion a day. Diyan sa DPWH na binasbasan ni Bangag at ni Lisa Tanas at nagsama-sama silang lamunin ang pera ng bayan. 'Di ba? 1 billion or almost sa 2 years, like more than 1 trillion. 'Di ba? So the point here, nakita nyo na, so tama yung aking mga puting ahas o puting bubuyog o kung ano pa man dyan. Ngayon, bakit si Sara lang ang minamadali nila? Di ba kahapon dyan sa Pilipinas? So, A1 or talagang yung ang ating mga information ay totoo. Again, mga kababayan, mag-agree kayo sa alindog ko today kasi yung kinakwestiyon nila kay Inday, yung sinisira nila na 125 million na confidential fund, di ba? Yan mga ino-audit nila at iba pa. Barya lang yon sa 1 billion a day. You do the math. Di ba? You do the math, mga palangga. Yung flood control na
Andun na yung ebidensya. Nabaha na kayo, na leptospirosis na kayo lahat, nangamatayan na kayo, then ayaw nilang tutukan. Pero si Inday Sara, yung kanyang kanyang performance diyan sa DepEd at sa Vice President, talagang bonggang-bongga. Ibig sabihin, mas nakikita mo yung resulta. Why? Imagine, ulit-ulitin ko, itong si Inday Sara, nagbibit-bit ng mga batang estudyante na deserving students abroad para ma-experience sa mga batang Pilipino na deserving students to go abroad to see paano yung tinatawag na leadership or international relation. While bangags and the other bangags and more bangags, ang binibit-bit sa eroplano ay ang mga pulboronic at stash ng pulboron, ang mga kabit, ang mga jutang ginimes na mga kamag-anak, ang lahat ng mga yawa, binibit-bit nila at the expense of Filipinos' money. Pero walang auditing. You know what I mean? Walang audit. Ganon ang eksena. So, mga kababayan, well, we're not gonna stop bulljacking them. Kasi kaya nila ginagawa, di ba? Alam niyo naman, yan ay epekto lahat ng mga expose natin. Effect lahat yan ng authentication. Effect lahat yan ng paglabas ni Kati Binag. Effect lahat ng testimonya ni Morales. Effect lahat ng hakbang na mga maiisog all over the world. Yung mga palangga natin, mga OFW. Kasi ipinapakita ninyo na sukang-suka na kayo sa gobyernong ito, na niloloko kayo, mga palangga. Niloloko kayo ng bonggang-bongga. Imagine nyo, si Inday lang ang gusto talaga nilang puruhan. So the target now, well, even before, ay madaliin nila. Madaliin ng bongga-bongga para hindi na sila makaalis sa pwesto. Kasi nga, sino ba ang susunod kapag si Bangag ay nagkaroon ng muscle spasm ulit? Si Bangag ay na-overdose, hindi si Inday Sara. Kaya nila minamadali, mga palangga. Yun. Hi, Ludi Mapalo. Thank you so much. From Edmonton, Canada. Sarap mabuhay, palangga, nang walang ninanakaw sa kaban ng bayan. Masarap uminom ng kape o itlog lang ang kainin mo kung alam mong pwedeng sikapan mo at hindi ninakaw sa kaban ng bayan. Pero yung mga buwaka ng GNMS na ito, wala nang ginawa, wala nang kapaguran. Kaya nga inaaratay sila eh. Yung inaaratay sila, sinisingil sila ng langit. At totoo yan, kakarmahin ka. Kakarmahin niya mga bangag na yan. Soon, kakarmahin yan. So ngayon, pinagtutulungan nila, nagkasabwatan ng mga rebelding makakaliwang grupo. Di ba? Mga, well, rebelde, nandyan sa Congress. Lahat, kawatan, sindikato, mafia, lahat sila nagsabuatan ng mga hitad. So ngayon, mga kababayan, you have to be vigilant, speak out more. Kasi, yun na nga lang yung MOOE. Okay? Na pinapanawagan natin lahat, ni Sas, Joey, lahat kayo na magpaliwanag yung itong mga kongresista na ito, lahat itong mga hinayupak na to, kung saan nila ginastos itong mga perang, itong mga pondong ito. Remember, balikan upo uli natin, nung kinontempt nila si Ka Eric at saka si Doc Lorraine, ano ba yung ginawa ng dalawang yun? Nagtanong lang. May nag-report na si Martin Tambaloslos na gustong, ayon sa ating information kagabi, na ayon sa dito sa Sexy Star na ipagugurgor nila si Kati Binag. O, di ba? Bago ako lumayo, okay na to si Tambaloslos, tinanong lamang na meron siyang 1.8 billion budget at tinanong nila Ka Eric, okay? Kung asan ba napunta ito, totoo ba na 1.8 billion? Anong ginawa ng mga buwakan ng NMS? Sinuspend ang SMNI. Pinatawag sila, yung SMNI officers. Then what? Ano ginawa ng mga jutang ginimis? Ginamit nila yung pang-aabuso dyan sa contempt na yan. Kinontempt nila si Ka Eric at si Doc Lorraine.
Si Ka Eric, yung dalawang yun, mas magaling pa dun sa mga umuupo dyan sa kongreso, mga kawatan. Ikaw, nakikita mo ako? Ikaw, walang alam yung utak mo. Kayo mga kongresista na yan. Ang laman lang, burak. Ang laman lang utak nyo, puro pagnanakaw. Yes, ikaw. O, ito na lang, tinidor. Wiset, di ba? I mean, you know what, mga kapalangga? This is not about Duterte. This is not about whoever. This is about the future of your mga apo. Kasi tama yung ginagawa nila. Actually, tama yan na nag-o-audit sila. The problem is, sinisingle out nila, ilan ang kongresista, 300 plus, ilan ang senador, yung buwaka ng inang bangag na adictus benedictus na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aka Polboronic. Oh, but ayaw niyong i-audit niyan. Yung kanyang travel expenses, billions, for 2 years now. Ang sabi nila, tinanong niya ni SAS noon, I think that was SAS, noong January of 2023, yung tungkol dito sa expenses na to. O sabi, ilalabas doon nila itong audit na to, ay yung audit tungkol sa expenses. Until now, wala. So, ibig sabihin, mga palangga, ang i-audit nila, yung gusto lang nilang i-audit, pero silang mga kawatan. Okay? Wala tayo sa YouTube, kasi cellphone kasi yung gamit ko. Okay? Nasa Maharlika Network, lipat na lang natin ito mamaya. So, mga kawatan, ang mga Jotang Ginemes, na mga kawatan, yan, kinain ko na yung ay, wag pangit. Kain ko yan ng buhay yung mga yan. Kain ko yan ng buhay. Pag nakuha ko lang yung mana ko ng pambabarang, lunukin ko yan ng buhay. See? Mga kapalangga? Oh. Tingnan natin. Ay, may starry night. Paano natin? Oh, thank you, palangga. Teka lang, wait. Paano yan? Basahin ko yung mga palangga, ha? Wait. Ay, punyemas. Ba't bumaliktad yun? Okay. Sorry. Si Charlene Yabo, palangga. Charlene, paano yan? Hindi ko na mabalik. Kasi, pag pinindot mo pala, babaliktad. Okay, so okay, sorry. Sorry palangga, ayan. Kasi nasa StreamYard yung gamit ko, so bumaliktad ka. Sorry palangga, mamaya ko na lang pasalamatan. I'm sorry, but ako na yung phone ko. Ayan, bumaliktad na ang hitad. Oh my God, buhay pa tong phone ko? Actually, dalawa yung phone ko, hindi ko nagagamit. Nakatago lang sa bagay ko. Teka, pasalamatan natin mga hitad. Okay. Okay, Fu Kai-sheng, oy B, thank you sa regalo mo sa akin na MK. Fu Kai-sheng, how are you? Okay. Hoy, Marilika, tumigil ka. Rinig ko boses mo. Ay, palangga, Sandra. Sandy, how are you? Charlene, oy, follow nyo. Hakbang ng maisog. Okay. Matanggal na ang presidente, sana soon. Sabi ni Melchor Mel. Okay. Ayan. So, ayan. Ano daw? Si Ligaya, Sauro, hello palangga. Protect the people, sabi ni Narda. So, ayun mga kababayan, kitang-kita niyo ang pambababoy ng mga ito. Kaya naman hindi sila mawala sa dugo ko. Kasi gusto ko nga sila lunukin ng buhay mga putang ng mga yan Hindi ka ba mapapamura niyan? Ang aga-aga dyan sa Pilipinas, pagising mo, yan ang maaano mo. Pagising mo, yung pera ng bayan, Tapos tumating yung mga Olympians dyan ngayon. O binigyan nila ng pera. That's okay kasi quote-unquote national treasure eklabush. 'Di ba? Binigyan nila tigo 1 million ni Bangag. 1 million, 1 million sa opisina niya, 1 million kay Altengkong Bangag din. Ganun lang sila magbigay ng pera. Pero okay na din sa akin 'yon kumpara naman nakawin nila lahat. Okay? Walang problema sa akin na ibigay nila dito sa mga Olympians na ito. Walang problema diyan dahil pinaghirapan naman ng mga batang 'yan. 'Di ba? But the problem, I don't like the other one, Yung jowa niya, yung kalahati ng pek-pek pinapakita. Wala lang. Well, I'm a mother. So, doon ako sa mother. Hello? Oh, sige, mag-bash kayo dyan. Busan kayo ng kape. Nainis ako. Talagang hindi mawawala sa ano ko yon, sa emotion ko. Imagine, ang nanay, ang tatay, hindi naman utang na loob ng isang anak na palakihin. Sabi nga, ito kasi mga dalal. Teka, may mas segue tayo. Kasi nagigigil ako madalas Okay.
tapusin muna natin doon sa pinabigay nilang pera na award o reward pala. So that's okay. Wala tayong problema kung pwede nga lang bigyan pa ng more kasi deserving naman yung mga Olympians na yon. Kesa naman na ilagay ni Lisa lahat sa kanyang tiyan. Tapos doon sa pagsalubong, nag-practice pa siya, nagtinikling pa ang gaga. Nakita niyo, may nag-send sa akin. Doon sa palangga na nag-send sa akin, practice na ganun siya palangga. Oh, parang buang-buang daw gaga, ang baghak, ang alpotera. Sayaw-sayaw siya, magpapakyut siya. Para naman siya, penguin. Diba? Habang tayo na, lalakad na gano'n. Very New York ba yan? Ganon-ganon. Tapos yan, sasalubong sa Olympian. 10 daw gaga ang alpotera. Anyway, sige, enough for her. So anyway, punta tayo dito sa ano. Punta tayo pupunta. Doon sa nanay, I'm sorry, I can't help it. I feel so sad doon sa nanay nung Yulo. Kahit ito kasi mga nagtatanggol sa kanya, yung mga mga Gen Z na nagpapakita din ng kipay. Kahit naman ako nanay, you know, kung ako nanay, lalaki anak ko, tapos yung girlfriend ng anak ko, pinapakita yung kalahati ng pek-pek niya, ay putang ina. I will say something. Ay, ako nga, sarili kong anak eh. Sinasabihan ko dito, yun no, maya, sisilip na naman yung anak ko, magagalit na naman sa akin. Pag nag-iksi-iksi ng shirt, ano ba yan? Sabi ko, ibibenta mo ba yung kipay mo? Nakita mo na you know, yun yung feeling ng mother. Bakit kayo? Sige nga, tanungin kita. Gusto nyo ba yung jowa ng anak nyo, yung kalahati ng pek-pek niya, pinapakita sa buong mundo? Di ba? Oh, gusto nyo yun? Kung yun ang gusto nyo, edi go kayo doon. Kumampi kayo doon. Gagalit ako bilang nanay eh. Ito, general lang ito yung pag-usapan natin. Kasi masakit sa akin bilang nanay. Yung batang yun, o kayo lahat, pero itong suwail na, suwail na batang ito, ayoko lang, pigilin ko lang yung bibig ko kasi maparas yung baba ko talaga pag nagalit ako. Kasama ng nanay sa hirap at ginhawa. Sa halagang, you know, whatever, magkano yung pinag-uusapan at hindi naman ginastos ng nanay. At saka yung mga kapatid, grabe. Alam mo, sabi ko, kahit 2 ginto, kahit 10 ginto pa, kung tanso ang puso ng bata, sabi ko, di ba may kasabihan tayo sa mga Pilipino, hindi ka makakarating sa pararoonan kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. No matter what. Unless yung nanay ba niya, killer, katulad ni Lisa Tanas. Okay? Yung nanay ba niya, bangag, kidnapper, katulad ni Lisa Tanas. Hindi naman nangingidnap yung nanay mo, ah. Oh, si Lisa nangingidnap ng 2 bata. Hindi naman ganun yung nanay niya. O si Lisa mag-hire ng Romanian para manggurgur sa mga kritiko. Hindi naman yung nanay niya. So, ako bilang anak, of course, lahat kayo may mga experience na hindi rin maganda sa family, pero you band together no matter what. Diba? Dahil sa fame na ganyan, mawawala yan, putangin ng milyon na yan, magkano? Magkano reward niya? 2 million? 20 million? Pag nag-adiktos, binidiktos lang yan, katulad ng mga anak ni Bangag, talsik lahat ng pera yan. Pero yung relationship mo sa mother mo, no matter what, as long ang nanay mo ay hindi manggugurgur ng tao, nung nanay mo ay hindi kidnapper, yung nanay mo ay hindi kawatan, then you can forgive or whatever, you can fix the problem sa pamilya. Nasa panood ko, alam mo, yun ang kinatulugan ko kanina. Yung lolo. Alam mo, naiyak ako doon sa lolo na naghahanda siya. Gusto niyang salubungin yung kanyang apo. Kasi ako, lola's girl ako. Baka hindi yun na itatanong. Sa lola ko, yung lola ko, nalagaan din ako nung ako'y bata. Hindi makapunta dahil pinagbawalan. Hindi nila alam kung, for sure, in fairness, hindi naman siguro si Bangag ang nagbawal. Ang sabi ng lolo, may nag-text daw sa tatay. Tapos sabi nitong parang yung kaloy nga daw na hindi pinayagan yung mga lolo. Itinakwil niya na yung lolo kung saan siya nanggaling. Okay ha? Ito mga Gen Z na yung mga utak ninyo, yung mga bata kung may naririnig kayo. Kayong mga bata kayo, wala kayong alam sa mga pinaghirapan ng magulang ninyo. Iba kasi yung henerasyon ninyo. Ako, ginaganon ako ng mga anak ko. Kasi old school. Yes, I'm old school. So what? Ganon ako. Kayo, new school? Pakita ng kipay-kipay? Maglalakad, gaganon-ganon. Bubwisit ako palangga. Yun kasi nanay ako. So, what's my point? You have to honor your father and your mother. Diba? Nakalagay naman yan sa 10 Commandments. As long as they are not a kidnapper, a killer, or a kawatan, like this bangags, then you have to honor your father and mother. Kung mga ganyan mga bangag, magbastusan kayo, matutuwa pa ako. Lalo nitong mga first bangag family na ito. Pero itong batang ito,
Nasa kabwisit pa yung sungad ng baba ng girl lalo. Ang sarap, sungal-ngali ng ito, parang ay palunak, laging nakanganga, na parang kulang na lang, subuan ng, buto yung baba niya. Oh, enough for that. Binant ko lang. Kasi, wala na pong ibang magiging masaya sa tagumpay ng isang anak, kundi ang nanay, whether may pera yan o wala. Sino ang tunay na aakap sa anak? Ay, naku, I'm very emotional. Sino yung tunay na aakap sa anak? Imagine mo kung nilalagay ko yung sarili ko doon sa nanay. Sino ang pag walang pera yan, pag nawala na lahat yan, ang nanay, no matter what, me as a mother, no, yayakapin mo yung anak mo, anak, it's okay. It's okay lang, anak, na madapa ka, na wala ka, we're family. Yan putang inang babaeng kalahati ng pekpek pinapakita. Do you think magsistick yan? Pag nakakita ng boylet yan, na matangkad, na hindi, kaya lang nandiyan dyan yan, nabasa ko, message daw pala yung girl lalo na yan para mapansin. You know what I mean? Pag nakakita ng boylet yan na bonggang-bong, goodbye ka na. But what I am, I'm talking about this issue because I am a mother and you are a mother too. 'Di ba? Hindi naintindihan ng mga anak ito ngayon. Lesson ito sa mga bata ngayon. Kasi ako man, ay kaedad ng anak ko yan eh. Yung 23 years old ba yan? Yung mga bata yan. Kaedad sila ng anak ko. So I know. I know kung paano maging suwail ang mga bata. But at the end of the day, talagang as a mother, gagabayan mo. Yung mga bata talagang napapariwara. Pero bastos eh. Sobrang bastos ng bata. In fairness, yung mga anak ko, hindi naman ako binabastos ng ganyan sa publiko. Nagsasagot-sagot. Sabi ko, sasagot-sagot ka pa, ha? Nanay mo ko, ha? Hindi ko alagaan yung apo ko. So, yung mga ganun, seriously speaking, oh my God. So, balik tayo sa mga bangag. Enough for that ungrateful, people. Lahat naman to ungrateful, pinag-uusapan natin eh. Diba? Nakakagigil no ga. Ano sabi? Basta Ilongga isog, sabi ni Bebot Pecho. Okay, balik na tayo sa issue. Right? Sa tanimbala nun? Sabi ni Violi Horario, good morning po. Napanood kita nung time ni Noynoy. Sabi mo, uuwi kang nakadamit ng damit ng sako at sako na din dala kasi yung tanimbala noon. I remember that. Uy, grabe yan. Naalala mo pa talaga yun, Violia. Oo nga eh. Pero tignan mo. After ni Noynoy, di ba? Nung panahon ni Duterte. O kaya umuwi ako naka-luggage. Kasi wala nang tanimbala. Dahil sabi ni Duterte, pag once may nagtanim ng bala, papalunok niya sa mga airport people, di ba? Doon. O, tama ka dyan. Sabi ni Bitangcor Bonbon Francisco, I feel, madam, I am a single mother in Singapore. Di ba, palangga? May parent tayo eh. No, hindi ko tatanggapin yung magsabi kasi ng iba, uy, kasi pinakialaman yung pera, bakit hindi pa kikialaman? Bakit, as a mother, bakit hindi mo papakialaman yung pera niya? Magkasama kayo sa hirap at ginhawa? Tapos sa ginhawa, tatakwil mo ko? Oh, I will do something. Papabarang kita. Di ba? Sabi sa anak, pag tigas na ulo, pababarang ka na. Talagang halokayin ko yung gahom ni Lola. Mga ganun. So anyway. Di ba? At least meron akong kakampi dito, mga palangga. SDS New York. Thank you, palangga. Thank you, madam, pagtatanggal mo family ni Kaloy. Oo, palangga. Masakit sa akin bilang nanay. Nanay tayo eh. So sad, sabi ni Charlene. Di ba? Nagluto lang ako ng itlog. Na-high blood ba ako? Kung nagluto ako ng itlog, hindi na ako nag-live. Di sana, hindi na ako na. Well, but, mga kapalangga, kalalabas lang ng aking lab result. And I am almost perfect. Yeah. Meron lang isa. Okay? Meron lang isang digit lang na lumabas sa normal level. But my blood pressure is 120/80 kasi I had an operation, 'di ba, sa gallstone ko. So yun lang ang nakita sa history, isang kudlit lang. But I am perfectly gorgeous. And thank you. Thank you, Lord. Kaya nga sabi ko, kasi di ba nung nalaman, by the way, ito kasi yung mga sakit natin eh. Ninakita ko yung lab result ko. Recently, hindi na ako kumakain ng mga, mga fatty talaga. Kasi nga, nagkaroon na ako ng gallstone operation. Nung nakita ko yung result ko, ay, kumain talaga ako ng taba kahapon. Kumain talaga ako ng adobong baboy na may taba-taba, di ba? Normal naman ako, di sige pagbigyan ng kasiyahan. Alright.
Sabi ni Mangyan Vlog, mas matured ang kapatid ni Carlos. Okay. That's good. Hindi ko pa siya nasundan. But, you know, you have to honor, I mean, like ko tong sinasabi, di ba? As long as yung pamilya mo ay hindi katulad ng first family, na katulad ni Lisa na nag-aalok ng ipinagbabawal na polboron sa mga bisita niya, inahain ng buffet ang polboron. Ang tatay mo, hindi katulad ni Bangag, na dumudugo ng ilong, kitang-kita na yung pulburon dito. Ang mga anak, mga sabog. Ang mga tao sa paligid, mga sabog. Then you have to honor your family, no matter what. Yung kahirapan, alam ko yan ang mga problema natin, di ba? Yung mga daing ninyo, ang hirap, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Lagi na lang nanghihingi. Totoo naman yan. Okay? Bahala na kayo. It's your decision. Kung tutuloy pa yung pagbigay nyo, well, ganito lang naman yan. Ang dami ko ng mga kaibigan, palangga, ganito ko, yung kapatid ko, yung ganyan-ganyan, wala nang pera, mga ganong kwento. Sabi ko, palangga, may pambigay ka ba? Sabi niya, nangungutang pa nga ako. Ba't ka mangungutang? Kung wala kang pambigay, wala kang pambigay. That's it. Sabi ko, ba't mo pahirapan? Sabi ako, pag may nangingi sa akin, ganito, ganyan-ganyan, hindi ko sinasagot. Bakit hindi ko sinasagot? Wala akong pera eh. Sasagutin ko na lang ikaw pag may pera ka na. Pero yung magdadadakdak ka pa, yung jutang ginines nyo, di ba ganon? No, di ba kayo, nakaka-relate kayo? Ito lang. Kayong mga OFW, mapunta kayo sa OFW. Pag may nangingi sa inyo mga kamag-anak, pag wala kayong pera, wag nyo nang sagutin. Kasi ibig sabihin wala kayong pera. Wala kayo bibigay, wag ka na magpaliwanag. Kasi ganito, ganito. Parang ikaw pa yung may kasalanan, ikaw na hiningan, ikaw pa yung magpapaliwanag. Kasi ganito, nagbayad ako ng ganito, kasi ganyan, no. Huwag mo na sagutin. Sagutin mo na lang pag may pagbigay ka na. O di, happy. Ayaw mo, hindi naman yan sila, mangungulit man sila, dead ma mo. Huwag mong tignan yung message. Alam nyo na, yung mga nanghingi sa Pilipinas, pag hindi kami sumagot, ibig sabihin wala kaming pera. Sasagot kami sa inyo pag meron na kami bigay sa inyo. Ganun lang. Huwag mong pipilitin na magnakaw ka, mang-hold up ka para may ibigay ka. Di ba? Ayan na naman. Pag family kasi masyadong emotional ako, pero more on. Ay talaga, Corpus Hazel, thank you so much. Haba ng hair, sabi ni Arnold. Of course, darling, ever since the world began, ayan, talagang alam niyo ba na ako napakatipid ko sa buhay? Ako nagugupit sa sarili ko. Mahal kaya ng gupit dito. Imagine nyo, pati pang pagupit ko, tinitipid ko. Kasi madali lang naman eh. Tignan mo to, pwede nang gupitan. Ganun-ganun ko lang yan. Di ba? Ganda pa. Di ba? Ganda ng hair natin today. So, ganyan-ganyan. Sold na. Ba't ka pa pupunta sa parlor? Walang, di ba? Magkano din? $20, $25. I don't know. Magkano ang gupit dito palangga? Kasi hindi ko talaga alam kung magkano ang gupit dito. Never talaga ako nagpagupit dito. I swear, never. Ako lang ang gumugupit. Pag kunyari, hot oil, relax, yun lang, natitrim lang. Pero yung pupunta ako, sasadyain ko dahil, magpagupit ako, no? Ginarab-rab ko na yung kaugalingon ko. Hi, Lori Zamudio. Alright? Oh my God, lumamig na yung kape ko sa kadadaldal ko. Anyway, mga palagay, tuloy natin mga chika boom boom. Thank you so much. Good morning, Philippines. At mahalin nyo mga anak ninyo at ang pamilya ninyo. Huwag kayong magsawa. Kasi, bago ko magpaalam, yung mga anak ko, may pagkasuwail din yung mga yan. Ayoko na ikwento lahat kasi abuti kayo ng 48 years. Pero at the end of the day, ko sinasabi, Hoy, nanay mo ko Nakalimutan mo na ba nanay mo ko? Tapos niyayakap yung mga anak ko. Kahit malalaki na yung mga yan. Nahalikan ko sa ulo. Anak, I love you. Talablab ta, mama lang yan. Alam niyo ba na hanggang ngayon, ganun ako may pag-usap sa anak ko. Hello, baby, talablab ta, mama na yan. Dati, baby ka lang. Ngayon, malaki ka pa sa akin. So, natatawa yung mga anak ko. Ay, effective yan. May mga anak ko, kahit galit na galit sa akin. Mama, pinakialaman mo na naman yung ganito, ganyan. Uy, mama mo ko. Talablab ta, baby na yan, ganyan. So, nanoneutralize yung galit. Sabi ko nang ilalive kita, sinasagot mo ko ng bonggang-bongga, gano'n, so natatawa sila. So, gano'n lang kami. Kaya, hindi man perfect, or at least walang nambabasto sa social media na anak. Diba? Pag ginawa nila yan, kukulamin ko talaga yung sarili kong anak. Anyway, thank you so much. I'll see you again later. Thank you, palangga. Cheers! Mabuhay!